Iniwan mo ako sa gitna ng unos, Renzo. Habang suot mo ang iyong mamahaling suit at katabi ang iyong kabit sa loob ng pribadong eroplano, itinapon mo ako na parang basurang nakakasagabal sa inyong tanawin. Nakalimutan mo bang ang dala-dala ko ay ang iyong sariling dugo at laman? Ngayon, ang bawat patak ng ulan sa Cebu ay magiging latay sa iyong konsensya. Tapos na ang panahon ng aking pagluha. Kaya mo bang harapin ang bagyong ikaw mismo ang gumising? Sino na ngayon ang mawawalan ng lahat? Hindi ka nababagay sa loob ng eroplanong ito, Mary Lou. Masyado nang masikip ang cabin at ayaw kong mahawa si Yvette sa bigat ng iyong aura. Bumaba ka na bago pa kita ipakaladkad sa aking mga tauhan. Ang boses ni Renzo Villarreal ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng pribadong jet, walang bahid ng pag-aalinlangan, at higit sa lahat, walang bakas ng awa. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, hindi niya nagawang tingnan ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Yvette, ang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla, na ngayon ay komportableng nakasandal sa upuang dapat ay para kay Mary Lou. Dahan-dahang napahawak si Mary Lou sa kanyang malaking tiyan. Sa loob nito, naramdaman niya ang isang mahinang sipa. Isang paalala na sa kabila ng kalupitang nararanasan niya, may isang buhay na umaasa sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang kamay niyang nanginginig ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na rosaryong gawa sa kahoy. Ang tanging bagay na dala niya mula sa kanyang probinsya. Kaninang umaga lamang, gumising siya ng maaga upang ihanda ang paboritong kape ni Renzo. Tiniyak na maayos ang lahat ng gamit nito para sa biyahe patungong Cebu, sa kabila ng pananakit ng kanyang balakang dahil sa nalalapit na panganganak. Akala niya, ang biyaheng ito ay isang pagkakataon upang ayusin ang kanilang nagdidilim na pagsasama. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang lahat ng kanyang pagtitiis sa loob ng 3 taon ay tila isang bula na biglang pumutok sa harap ng katotohanan. Parang may ifang malaking bara sa kanyang lalamunan na ayaw lumabas. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Tila may isang bakal na kamay na pilit pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala ng matirang dugo rito. Napatingin siya sa labas ng bintana ng eroplano. Ang langit ng Cebu ay natatakpan ng makakapal at ng ingitim na ulap. Ang hangin ay nagsisimula ng humiyaw at ang mga unang patak ng ulan ay marahas na humahampas sa katawan ng eroplano, na lumilika ng isang nakabibing ingay na tila ba sumasabay sa kanyang panahoy. Walang imik na tumayo si Mary Lou. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ng eroplano ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ramdam niya ang nanunutyang tingin ni Yvette, ang matatamis na ngiti nito na tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Nang makarating siya sa bukana, sinalubong siya ng marahas na hagupit ng hangin at ulan. Isang bundle ng pera ang biglang lumipad sa kanyang paanan, bumagsak sa basang tarmac ng airport. Gamitin mo yan para kumuha ng tricycle o kahit anong masasakyan mo. Huwag mo na akong abalahin, Mary Lou. Tapos na tayo. Ito ang huling mga salitang narinig niya bago tuluyang sumara ang pinto ng eroplano. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng rumaragasa sa ulan, basang-basa, habang ang ingay ng makina ng eroplano ay dahan-dahang lumalayo hanggang sa maging isang munting tuldok na lamang sa madilim na papawirin. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha, na tila ba ang langit mismo ay nakikiramay sa kanyang pagkaulila. Sa gitna ng baha at dilim, habang ang bawat kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang paligid, isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Napaupo siya sa basang semento, yakap-yakap ang kanyang tiyan habang ang malamig na tubig ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang katawan. Bakit sa kabila ng lahat ng ibinigay ko, ang tanging natira sa akin ay ang lamig ng ulan at ang sakit ng iyong pagtalikod? Hanggang kailan, kailangang magbayad ang isang pusong, wala namang ibang ginawa, kundi
ang magmahal ng tapat? Ang batang yan ay magiging paalala lamang ng iyong kahihiyan, Mary Lou. Huwag mo nang asahan na kikilalanin ko siya o ang kahit na anong ugnayan ninyo sa pamilyang Villarreal. Ang mga salitang iyon ni Renzo ay tila mga linta na sumisipsip sa natitirang lakas ni Mary Lou habang siya ay nakahiga sa isang manipis at butas-butas na banig sa loob ng maliit na health center sa isang liblib na barangay sa Cebu. Wala silang kuryente. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa silid ay ang munting ningas ng isang gasera na tila ba hihinto sa pag-atid sa bawat paghampas ng malakas na hangin sa bintana. Ang ulan ay patuloy na tumutulo. Mula sa tumatagas na bubong, lumilikha ng tunog na tila ba isang malungkot na orasan na nagbibilang ng bawat sandali ng kanyang pagdurusa. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Mary Lou ang isang matinding hapdi na tila ba binibiyak ang kanyang katawan sa dalawa. Ang bawat paghilab ng kanyang tiyan ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Ngunit higit sa pisika na sakit, ang mas matinding kumukurot sa kanyang kalooban ay ang imahe ni Renzo, na masayang nakikipag-inuman ng wine sa loob ng kanilang mansyon sa Manila habang siya ay naririto, nakikipagpatayan para sa buhay ng kanilang anak sa gitna ng isang bagyo. Ang bawat hininga ni Mary Lou ay puno ng pagsusumamo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa gilid ng banig hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ramdam niya ang malamig na pawis na humahalo sa basang buhok sa kanyang noo. Sa mga sandaling iyon, tila ba ang buong mundo ay tumigil at ang tanging nananatiling buhay ay ang galit at ang pagmamahal na sabay na nag-aalab sa kanyang dibdib. Konti na lang, iha. Huminga ka ng malalim. Huwag kang susuko para sa bata. Ang malumanay na tinig ni Aling Nena, ang matandang hilot, ay tila isang anghel sa gitna ng impyerno. Dahan-dahang pinunasan ng matanda ang noo ni Mary Lou gamit ang isang basang bimpo na may amoy ng herbal at pag-asa. Sa labas ng pinto, naririnig ang boses ni Mang Turing na pilit na iniaayos ang mga gamit na nabasa ng baha. Ang matandang lalaking ito, na itinuring niyang pangalawang ama, ang bumuhat sa kanya sa gitna ng baha nang mawalan siya ng malay sa tarmac. Ang kanyang katapatan ay tila isang sampal sa kawalan ng puso ni Renzo. Hayaan mo sila, Mary Lou. Ang mga Villarreal ay may ginto sa kanilang mga bulsa, ngunit basura ang kanilang mga kaluluwa. Ikaw ang may tunay na kayamanan ngayon, bulong ni Mang Turing na may halong pait at malasakit. Isang matinding sigaw ang kumawala sa mga labi ni Mary Lou. Isang tunog na hindi lamang galing sa sakit ng panganganak, kundi mula sa lahat ng taon ng pananahimik at pagtitiis. Kasabay ng pagpunit ng dilim ng isang matalim na kidlat, narinig ang isang mahinang tinig, isang manipis at gumaralgal na uha ng isang sanggol. Ang tunog na iyon ay tila isang himig ng tagumpay na dumaig sa hagupit ng bagyo. Nang idampi ni Aling Nena ang maliit at madulas na katawan ng sanggol sa dibdib ni Mary Lou, tila ba ang lahat ng lamig at put ay biglang naglaho. Ang mainit na balat ng kanyang anak ang naging tanging sandata niya laban sa kalupitan ng mundo. Tiningnan ni Mary Lou ang munting mukha ng kanyang anak. Wala itong kamuwang-muwang sa kasalanan ng kanyang ama, ngunit sa bawat munting daliri nito, nakita ni Mary Lou ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng sanggol, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang panata na nabuo sa gitna ng unos. Hinding-hindi kita hahayaang maging katulad nila, bulong ni Mary Lou sa wikang Tagalog na puno ng diin at pagmamahal. Mula sa araw na ito, tayo na lang dalawa. At sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng luha na ibinigay nila sa akin ay babayaran nila ng buo. Nang dahan-dahang tumigil ang ulan, at sumilip ang unang liwanag ng bukang liwayway sa pagitan ng mga ulap. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa health center. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi ang simula ng isang tahimik at mapanganib na plano. Kung alam mo lang, Renzo, na ang bagyong itinapon mo ay hindi namatay sa ulan. Naghihintay lamang ito ng tamang panahon
para bumalik at anurin ang lahat ng iyong pinakaingatan. Mayroon ka pa bang mukhang ihaharap kapag ang batang itinuring mong kahihiyan ang maging dahilan ng iyong pagbagsak? Ang pangalan ng pamilyang Villarreal ay nakatinta sa dugo at luha ng mga taong inapakan nila, Mary Lou. Huwag mong hayaang maging isa ka lamang sa mga anino nila. Ang tinig ng yumaong Don Facundo ay tila ba muling umalingaw-ngaw sa pandinig ni Mary Lou, habang hawak-hawak niya ang isang itim na sobrang bahagyang nabasa ng ulan. Nakasandal siya sa malamig na pader ng health center, habang sa kanyang bisig ay himbing na natutulog ang kanyang anak. Ang munting hininga ng sanggol ay ang tanging musikang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip. Dahan-dahang binuksan ni Mary Lou ang sobre. Ang mga daliri niya, na dati ay tanging pagluluto at pag-aayos lamang ng gamit ni Renzo ang alam gawin, ay nanginginig sa takot at pananabik. Sa loob nito ay may isang sulat na may selyo ng isang kilalang law firm sa Makati at isang sulat kamay na mensahe mula sa kanyang biyenan bago ito pumanaw. Alam ko ang tunay na kulay ng aking anak Mary Lou. Panimula ng sulat. Nakita ko kung paano kanya unti-unting pinapatay sa pamamagitan ng kanyang panlalamig. Ang pag-ibig mo ay masyadong dalisay para sa isang taong ang tanging sinasamba ay ang kanyang sariling anino. Habang binabasa ang bawat salita, tila ba may mga punyal na sumasaksak sa puso ni Mary Lou? Ang bawat pangako ni Renzo noon na aalagaan siya, ang bawat pagsisinungaling nito na siya lamang ang mahal, ay tila mga dumi na dahan-dahang hinuhugasan ng katotohanang nakasulat sa papel. Ngunit ang huling bahagi ng dokumento ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Hindi lamang pala simpleng mana ang iniwan ni Don Facundo. Ang matanda, sa kanyang huling hininga, ay naglipat ng 40% ng voting rights ng Villarreal Group of Companies sa pangalan ni Mary Lou. Ngunit sa isang kondisyon. Maari lamang itong gamitin kung mapatunayang ang kasalukuyang namumuno ay gumagawa ng mga hakbang na labag sa dangal ng pamilya. Ano ang gagawin natin, Hija? Tanong ni Mang Turing na kanina pa palang nakatayo sa may pintuan. Pinagmamasdan ang pagbabago sa mukha ng kanyang alaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tila ba handa na siyang sumabak sa anumang giyera para kay Mary Lou? Tumingin si Mary Lou sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay dahan-dahang nahahati, at ang sinad ng araw ay nagsisimulang tumama sa putikan na naiwan ng baha. Ang putik ay marumi, oo. Ngunit doon din sumisibol ang pinakamalalakas na halaman. Akala ni Renzo ay itinapon niya ako sa lugar kung saan ako mamamatay. Ang boses ni Mary Lou ay hindi na gumaralgal. Ito ay malamig, matatag, at kasing tulis ng kristal. Hindi niya alam na sa lugar na ito ako muling isisilang. Mang Turing, sa tingin ni Renzo ay wala na akong kakampi. Hahayaan natin siyang maniwala sa kasinungalingang iyon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mary Lou. Inisip niya si Yvette na marahil ay kasalukuyang pumipili ng mga bagong kagamitan para sa kanilang kwarto. Hindi alam na ang bawat pako sa bahay na yon ay mayroon ng bagong nagmamay-ari. Inisip niya ang kanyang binan na si Doña Aurora na laging ipinamumuka sa kanya ang kanyang mababang pinagmulan. Dahan-dahang itiniklop ni Mary Lou ang papel at ibinalik sa sobre. Ramdam niya ang bigat ng kapangyarihang hawak niya ngayon. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katarungan para sa bawat dabing iniyakan niya, para sa bawat pang-iinsultong nilunok niya, at para sa kanyang anak na pinagkaitan ng ama bago pa man makakita ng liwanag. Maghanda ka, Renzo, bulong ni Mary Lou, habang hinahaplos ang malambot na pisingi ng kanyang sanggol. Dahil ang bagyong inaakala mong lumipas na, ay kasalukuyan pa lamang nag-iipon ng lakas para sa kanyang muling pagbabalit. Eksaktong sa sandali ngayon, ang katahimikan ng health center ay binasag ng isang kakaiba at mahabang tunog mula sa bulsa ni Mang Turing. Isang cellphone na hindi pamilyar kay Mary Lou ang nagliliwanag. Nang sagutin ito ni Mang Turing, ang kanyang muka ay biglang namutla. Tumingin siya kay Mary Lou na may halong takot at pagkabahala.
Iha, ang mga tauhan ni Renzo. Papunta sila rito sa Cebu. Pinapahanap nila ang iyong bangkay para masiguradong wala ng sagabal sa kanilang pag-iisang dibdib ni Yvette sa susunod na linggo. Napatayo si Mary Lou. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa adrenaline ng isang biktima na handa ng maging mangangaso. Sino ang tunay na mawawalan, Renzo? Ang taong walang dala, kundi ang katotohanan? O ang taong ang tanging sandata ay ang kanyang mga kasinungalingan? Itapon mo na ang lahat ng gamit ng babaeng iyon, Renzo. Ayaw kong may natitirang amoy ng kahirapan sa bahay na ito bago ang ating kasal. Masyadong mabaho ang alaala ng isang probinsyana para sa mabulaklak nating hinaharap. Ang boses ni Yvette ay kasing talim ng basag na kristal habang naglalakad siya sa loob ng master bedroom ng mansyon ng mga Villarreal sa Forbes Park. Hawak niya ang isang mamahaling baso ng champagne at bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay tila pag-angkin sa bawat sulok ng bahay na dati ay pinaglingkuran ni Mary Lou ng buong tapat. Sa kabilang dako ng silid, nakatayo si Renzo sa harap ng malaking salamin. Inaayos ang kanyang tila walang kuto na suit. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Wala ring bahid ng pag-aalala para sa asawang iniwan niya sa gitna ng rumasasa na bagyo sa Cebu, isang linggo na ang nakalilipas. Para sa kanya, ang pagkawala ni Mary Lou ay isang malaking ginhawa, isang paglilinis sa kanyang reputasyon na nadungisan ng isang kasalang hindi naman niya ginusto. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Inutusan ko na ang mga tauhan ko na sunugin ang lahat ng naiwan niya. Mula sa mga luma niyang damit hanggang sa mga walang kwentang gamit sa kusina. Bukas, tanging ang mga gamit mga lang ang makikita rito. Sagot ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at kawalan ng pakialam. Habang nagsasalita si Renzo, dumaan ang isang katulong na may dalang kahon ng mga gamit ni Mary Lou. Doon, nakasilip ang isang maliit na damit ng sanggol na maingat na tinahian ni Mary Lou ng burda. Isang munting sapatos na gawa sa tilang koton na nilagyan niya ng pangalang Hope. Ito ang sapatos na gabi-gabing hinahaplos ni Mary Lou habang nagdarasal na sana ay mahalin din ni Renzo ang kanilang anak. Sa isang iglap, kinuha ni Yvette ang munting sapatos mula sa kahon at tiningnan ito ng may pandidire. Hope? Anong klaseng pangalan nito? Masyadong baduy. At tingnan mo ang tahi, mukhang gawa sa palengke. Pagkatapos ay lumingon siya kay Renzo at tumawa ng nakakaasar. Mabuti na lang at hindi natuloy ang batang yon. Isipin mo nga lang ang kahihiyan kung may isang batang Villarreal na lumalaking mukha ring katulong. Hindi kumibo si Renzo. Sa loob-loob niya, may isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao ang tila tinusok ng karayom. Ngunit mabilis niya itong pinalis. Mas mahalaga sa kanya ang pagsasama nila ni Yvette na magpapatatag sa kanyang posisyon sa kumpanya. Ang kanyang konsensya ay matagal na niyang ibinoon, kasabay ng pag-alis ng kanyang pribadong jet sa Cebu. Pumasok sa silid si Doña Aurora, ang ina ni Renzo, na may dalang listahan ng mga bisita para sa kanilang engrandeng kasal. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, at ang kanyang mga mata ay walang kinang ng katuwiran. Siguraduhin ninyong walang makakarating na balita tungkol sa babaeng yon sa mga press. Mading utos ng matanda. Ayaw kong masira ang imahe ng ating pamilya dahil lamang sa isang aksidente sa Cebu. Kung patay na siya, hayaan siyang mabulok doon. Kung buhay naman, siguraduhin ninyong hindi na siya makakaapak pa sa Maynila. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang pagpaplano, isang marahas na tunog ng doorbell ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ilang sandali pa, pumasok ang isang security guard na may dalang isang maliit na parsela. Sir Renzo, may nag-iwan po nito sa gate. Para sa inyo daw po. Sabi ng guard na bakas ang kaba sa boses. Kinuha ni Renzo ang parsela. Wala itong pangalan ng nagpadala. Tanging ang kanyang pangalan lamang ang nakasulat sa isang pulang tinta na tila ba sariwang dugo. Nang buksan niya ang kahon,
biglang napatigil ang paghinga ng lahat sa loob ng silid. Sa loob ng kahon ay ang kabilang pares ng munting sapatos na tinahiyan ni Mary Lou. Ngunit hindi na ito puti. Ito ay puno ng mansa ng tuyong dugo at sa loob nito ay may isang pirasong papel na may nakasulat na 2 salita. Sumpa ko. Biglan nakaramdam ng isang matinding kilabot si Renzo. Ang hangin sa loob ng air-condition na silid ay tila naging kasing lamig ng gabi sa Cebu. Napatingin siya sa bintana at kahit tirik ang araw sa Maynila, tila nakita niya ang anino ni Mary Lou na nakatayo sa gitna ng ulan na nanunumbat ang mga mata. Sino ang nagpadala nito? Paano nila nalaman ang tungkol sa sapatos? At higit sa lahat, buhay ba talaga ang multo ng kanyang nakaraan na pilit niyang ibinabaon? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang babala. Isang babala na ang bawat luha ni Mary Lou ay may katumbas na kabayaran at ang paniningil ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula. Ang bawat pirma mo sa mga dokumentong ito, Renzo, ay tila mga pako sa kabaong ng iyong sariling kapangyarihan. Ang tinig ni Mary Lou ay wala ng bakas ng takot. Wala na ang babaeng nanginginig sa ulan, ang asawang nagmamakaawa para sa kaunting atensyon. Sa loob ng isang maliit at tago na silid sa luma at abandonadong warehouse ni Mang Turing sa labas ng lungsod ng Cebu, ang liwanag ng isang lampara ay tumatama sa mukha ni Mary Lou na tila ba isang mandirigmang naghahanda sa huling laban. Sa harap niya ay nakaupo ang 3 lalaki at 2 babae. Sila ang mga taong tinanggal ni Renzo sa trabaho ng walang katarungan. Mga dating accountant, manager, at security officers na nakakaalam sa bawat maruming sikreto ng Villarreal Group. Sila ang mga basura na itinapon ni Renzo. Ngunit na yon ay nagtitipon-tipon upang maging isang malakas na agos na tatangay sa kanya. Narito ang mga kopya ng bank transfers ni Renzo patungo sa mga dummy accounts sa labas ng bansa, sabi ni Mr. Santos, ang dating chief accountant na pilit na pinatahimik ni Renzo noon. Inilapag niya ang mga folder sa hapag na kahoy. Ang tunog ng papel ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Ginamit niya ang kumpanya para pundohan ang luho ni Yvette at ang sarili niyang mga bisyo. Dahan-dahang hinaplos ni Mary Lou ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay katumbas ng isang kasinungalingan, isang pagtataksil sa tiwalang ibinigay ng yumaong Don Facundo. Ramdam niya ang galit ng mga taong nasa paligid niya, isang kolektibong pot na naging pundasyon ng kanilang alyansa. Utang na loob ang nadali sa akin sa pamilyang yon sa loob ng maraming taon, bulong ni Mary Lou, habang nakatingin sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa isang duyan sa sulok ng silid. Ngunit ang utang na iyon ay nabayaran na ng aking mga luha at dugo. Ngayon, ang Villarreal Group naman ang may utang sa atin. Tumayo si Mang Turing at lumapit kay Mary Lou. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho ay dahan-dahang ipinatong sa balikat ng babae. Iha, ang balita ay nakarating na sa akin. Ang kasal ni Renzo at Yvette ay gaganapin na sa susunod na linggo sa pinakamahal na hotel sa Manila. Inaasahan nila ang isang gabi ng tagumpay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mary Lou. Kinuha niya ang isang gunting at dahan-dahang ginupit ang kanyang mahabang buhok hanggang sa umabot ito sa kanyang balikat. Ang mga hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila ang pagbitaw niya sa kanyang lumang pagkatao. Ang dati ay mahinhin at masunuring asawa ay wala na. Ang nakaharap sa kanila ngayon ay isang babaeng may matalas na tingin at pusong kasing tigas ng bakal. Hindi nila alam na ang kanilang wedding of the year ay magiging funeral ng kanilang reputasyon, sabi ni Mary Lou sa wikang Taglish na may halong diin. Mang Turing, ihanda ang mga legal na dokumento. Gagamitin natin ang bagong pangalan na ibinigay sa akin ng abogado ni Don Facundo. Dahan-dahang niladaan ni Mary Lou ang isang manipis na papel. Sa bawat guhit ng kanyang panulat, ramdam niya ang paglaya. Hindi na siya si Mary Lou Almazan Villarreal, ang biktima. Mula sa sandaling ito, siya na, si Maria Lucia Almazan,
ang misteryosong investor na may hawak ng 40% ng kapangyarihan sa kumpanya. Sa di kalayuan, ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ng Cebu ay tila isang palakpak ng kalikasan. Ang tubig na dati ay muntik nang pumatay sa kanya. Ngayon ay tila sumasabay sa kanyang determinasyon. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pampupulong, isang tunog ng mabilis na pagtakbo ang narinig mula sa labas ng warehouse. Isang bata ang pumasok, na hingal, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mang Turing, may mga itim na sasakyan na pumasok sa barangay. Hinahanap nila ang bahay ni na Aling Nena. Napatayo si Mary Lou. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang dibdib. Ang mga tauhan ni Renzo. Nahanap na nila ang lugar kung saan siya nanganak. Kunin mo ang bata, Mary Lou. Kailangan nating umalis dito ngayon din. Sigaw ni Mang Turing habang mabilis na nililigpit ang mga dokumento. Sa gitna ng kadiliman, habang ang mga ilaw ng sasakyan ay nagsisimulang tumama sa pader ng warehouse, naramdaman ni Mary Lou ang isang matinding takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa katarungan. Ito ay naging isang karera para sa kaligtasan. Magagawa kaya nilang makatakas bago pa man mahuli ng mga kamay ni Renzo ang huling ebidensya ng kanyang kasalanan? O ang bagong buhay ni Mary Lou ay matatapos bago pa man ito tunay na magsimula? Siguraduhin ninyong walang makakalabas ng buhay sa bodegang yan. Sunugin ninyo ang lahat kung kailangan, basta makuha ninyo ang babae at ang batang dala niya. Utos yan ni Sir Renzo. Burahin ang lahat ng bakas. Ang tinig ni Gardo, ang pinakakatiwalaang tauhan ni Renzo, ay kasing talim ng patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi sa labas ng warehouse. Ang mga yabag ng kanilang mabibigat na bota sa ibabaw ng graba ay lumilika ng isang nakakatakot na ritmo. Tila ba mga hakbang ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Mary Lou? Sa loob ng madilim na bodega, mabilis na binalot ni Mary Lou ang kanyang anak ng isang makapal na kumot. Ang sanggol ay bahagyang ginalaw ang kanyang munting kamay, tila nagtataka sa biglaang pagbilis ng kilos ng kanyang ina. Ang kawalang malay ng bata ay isang matinding kaibahan sa panganib na kasalukuyang nakapaligid sa kanila. Napakapit si Mary Lou sa kanyang dibdib. Ramdam ang mabilis na kabog ng kanyang puso na tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Huwag kang bibitiw sa akin, anak, bulong ni Mary Lou. Ang kanyang boses ay isang mahinang pakiusap na hinaluan ng determinasyon. Hindi kita hahayaang hawakan ng mga kamay na pumatay sa aking pagkatao. Dahan-dahang binuksan ni Mang Turing ang isang lihim na lagusan sa likod ng warehouse. Isang maliit na pinto na natatakpan ng mga lumang lambat at kawayan. Ang amoy ng dagat at nabubulok na kahoy ay agad na sumalubong sa kanila. Sa labas, narinig ang pagbagsak ng malalaking trozo na ginamit ni Gardo upang wasakin ang pangunahing pinto. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay tila bawat buto sa katawan ni Mary Lou na muling nadudurog sa takot. Dito, Mary Lou, sa pampang tayo dadaan! Hiyaw ni Mang Turing sa isang pabulong na paraan. Mabilis silang naglakad sa ilalim ng kadiliman. Iniinda ang matatalim na bato na sumusugat sa kanilang mga paa. Ang bawat paghinga ni Mary Lou ay masakit sa kanyang baga, ngunit hindi siya tumitigil. Sa likuran nila, ang liwanag ng mga sulo at flashlight ng mga tauhan ni Renzo ay nagsisimulang maglika ng mga mahahabang anino sa mga puno ng niyog. Ang bawat sigaw ng mga lalaki ay tila isang latay sa kanyang likuran. Nang makarating sila sa dalampasigan, isang maliit na bangkang demotor ang naghihintay. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa gilid ng bangka ay ang tanging musikang nagbibigay ng pag-asa. Ngunit bago pa man sila makasakay, isang maliwanag na ilaw mula sa isang malakas na flashlight ang tumama ng direkta sa muka ni Mary Lou. Nandito sila! Huwag ninyong hayaang makatakas! Hiyaw ng isang lalaki mula sa itaas ng munting burol. Naramdaman ni Mary Lou ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon na sa buhangin.
Nakita niya ang pagkinang ng isang baril sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang lakas ng isang inang handang mamatay para sa kanyang anak. Mang Turing, itulak mo ng bangka, ngayon na! Sigaw ni Mary Lou habang mabilis na tumatalon sa loob ng sasakyang pandagat, yakap-yakap ang kanyang anak nang higit pa sa kanyang sariling buhay. Ang makina ng bangka ay dahan-dahang umandar. Ang tunog nito ay tila isang ungol ng paglaya sa gitna ng katahimikan ng dagat. Habang lumalayo sila sa pampang, nakita ni Mary Lou ang mga tauhan ni Renzo na naiwan sa dalampasigan, mga aninong puno ng galit at pagkatalo. Ang warehouse na kanina lamang ay kanlungan nila ay nagsisimula ng lamunin ng apoy. Ang pulang liwanag nito ay nagpapakita ng bagsik ng pagtataksil ni Renzo. Tumingin si Mary Lou sa naglalakihang apoy. Ang bawat kislap ng apoy ay tila ba ang kanyang mga lumang alaala na tinutupok na ng panahon. Hindi na siya babalik sa pagiging biktima. Ang bawat abo na lumilipad sa hangin ay simbolo ng pagtatapos ng kanyang pagtitiis. Magpakasaya ka sa iyong huling linggo ng kalayaan, Renzo. Bulong ni Mary Lou habang ang bangka ay dahan-dahang nilalamon ng dilim ng karagatan. Dahil pag-apak ko sa Maynila, hindi lang apoy ang dadalhin ko. Dadalhin ko ang buong lakas ng bagyong pilit mong pinatay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtakas, napansin ni Mary Lou na si Mang Turing ay nakahawak sa kanyang tagiliran. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang maitim na likido na dahan-dahang kumakalat sa baro ng matanda. Mang Turing, nasugatan kayo! Sigaw ni Mary Lou. Ang kanyang boses ay puno ng bagong takot. Tumingin ang matanda sa kanya, pilit nang umingiti sa kabila ng pamumutla ng kanyang mga labi. Ayos lang ako, Hija. Ang mahalaga, malayo na kayo sa kanila. Makakarating kaya sila sa Maynila ng ligtas. O ang unang sakripisyo ng kanilang alyansa ay ang taong tanging naging sandigan ni Mary Lou? At sino ang nagturo sa mga tauhan ni Renzo kung nasaan sila? Huwag mong hayaang ang dugo ko ang maging huling luhang ititira mo, Mary Lou. Ang sugat na ito ay pambayad lamang sa kalayaang ninakaw nila sa iyo sa loob ng maraming taon. Ang boses ni Mang Turing ay halos isang bulong na lamang, kasing hina ng hangin na umiihip sa ibabaw ng madilim na karagatan. Nakasandal ang matanda sa gilid ng bangka. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tagiliran, kung saan ang pulang likido ay dahan-dahang dumadaloy at kumukulay sa kanyang puting baro. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang huni ng sakit, isang tunog na tila ba kinakatay ang puso ni Mary Lou. Sa loob ng gumaralgal na bangka, mabilis na pinunit ni Mary Lou ang laylayan ng kanyang damit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa takot na baka ang taong tanging nagtanggol sa kanya ay mawala na rin. Ginamit niya ang tela upang pigilan ang pagagos ng dugo mula sa sugat ni Mang Turing. Ang mansa ng dugo sa kanyang mga palad ay mainit, isang malupit na paalala na ang bawat hakbang niya patungo sa katarungan ay may katumbas na buhay. Hindi, Mang Turing. Huwag kayong magsalita ng ganyan, pakiusap ni Mary Lou. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sugat ng matanda. Kayong dalawa lang ng anak ko ang pamilya ko. Hindi niyo ako pwedeng iwan. Isang maitim na kabalintunaan ang bumalot sa kanyang isipan. Sa gabing ito, habang nilalabanan niya ang alon upang iligtas ang buhay ni Mang Turing, naisip niya si Renzo. Marahil ay kasalukuyang nakahiga si Renzo sa malambot na kama. Walang kamalay-malay sa sakripisyong nagaganap sa gitna ng dagat. Ang lalaking dapat ay nagpoprotekta sa kanya, ang siyang nagpadala ng mga mamamatay tao. Habang ang matandang lingkod na wala namang obligasyon sa kanya, ang siyang nag-alay ng sariling katawan bilang panangga. Ang bawat pintig ng makina ng bangka ay tila isang tibok ng puso na unti-unting humihina. Ang kadiliman ng dagat ay tila isang dambuhala na handang lamunin sila anumang oras. Napayakap si Mary Lou sa kanyang anak na mahimbing pa ring natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanyang lolo Turing
ay kasalukuyang nakikipagbuno sa kamatayan. Nabalik lamang ang ulirat ni Mary Lou nang marinig niya ang isang malakas na tunog mula sa isang radyo na nasa loob ng bangka. Isang balita mula sa istasyon sa Maynila ang pumailan lang sa katahimikan. Ang buong lipunang Manila ay abala na sa paghahanda para sa tinaguriang Wedding of the Decade. Sa darating na Sabado, ganap na 6:00 ng gabi, nakatagdang magpalitan ng sumpa sina Renzo Villarreal at Yvette Salcedo sa isang engrandeng seremonya na gaganapin sa Grand Ballroom ng Manila Peninsula. Nanigas ang buong katawan ni Mary Lou. Ang tinig ng news anchor ay tila isang sampal sa kanyang muka. Habang siya ay namimilipit sa takot at sakit sa gitna ng dagat, ang kanyang asawa ay naghahanda na sa isang bagong panimula na tila ba hindi siya kailanman nag-exist? Ang pot na kanina lamang ay isang munting ningas ay biglang naging isang dambuhalang apoy sa kanyang dibdib. Mang Turing, kailangang lumaban kayo, bulong ni Mary Lou. Ang kanyang mga mata ay nanimingkit sa determinasyon. Hindi tayo pwedeng mamatay dito. Mayroon pa tayong kasalang kailangang daluhan. Dahan-dahang idinilat ni Mang Turing ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Sa abot tanaw, nagsisimulang sumilip ang mga ilaw ng isang malaking barkong kargamento na patungong Maynila. Ito ang kanilang huling pagkakataon. Iha, tingnan mo, turo ng matanda sa papalayang barko. Iyan ang sasakyan mo patungo sa iyong trono. Huwag kang titingin sa likod. Ang bagyong nagsimula sa Cebu ay kailangang matapos sa Maynila. Ngunit habang pilit nilang hinahabol ang malaking barko, isang maliwanag na spotlight mula sa malayo ang tumama sa kanilang bangka. Hindi ito mula sa barkong kargamento. Ito ay mula sa isang mas mabilis na speedboat na may tatak ng Philippine Coast Guard. Ngunit ang mga sakay nito ay hindi mga otoridad, kundi mga lalaking nakaitim na suit. Nahanap na naman ba sila ni Renzo? O may iba pang lihim na kaaway na ayaw silang makarating sa Maynila? Huwag kayong kikilos! Alam namin kung sino ang kasama ninyo at wala na kayong matatakbuhan pa. Ang sigaw na yon ay bumasag sa katahimikan ng gabi, kasing tulis ng kidlat na tumatama sa gitna ng madilim na karagatan. Ang liwanag mula sa dambuhalang spotlight ng humahabol na speedboat ay kasing lupit ng titig ng isang kaaway. Tila ba hinuhubaran nito ang bawat lihim na pilit itinatago ni Mary Lou sa ilalim ng kanyang basang balabal. Ang silaw ay nagdulot ng panandaliang pagkabulag, ngunit ang mas matinding nagpabilis sa tibok ng kanyang puso ay ang anino ng mga baril na nakatutok sa kanilang direksyon. Sa loob ng gumaralgal na bangka, mahigpit na niyakap ni Mary Lou ang kanyang anak. Ramdam niya ang mabilis na pintig ng puso ng sanggol sa kanyang dibdib. Isang mahinang tunog na tila ba isang munting tambol na nagmamakaawa para sa buhay. Napatingin siya kay Mang Turing na kasalukuyang nakahiga sa sahig ng bangka, ang mukha ay kasing puti na ng papel at ang hininga ay tila ba isang kandilang malapit ng mamatay. Ang miro ng kapalaran ay tila ba isang malupit na biro. Sa sandaling akala ni Mary Lou ay makakaabot na sila sa barkong kargamento na magdadala sa kanila sa katarungan, naririto siya ngayon. Nakukubkob sa gitna ng dagat. Walang sandata, kundi ang kanyang pot at ang kanyang pagmamahal. Ang tubig na pumapalibot sa kanila ay tila ba nagiging isang malaking libingan na handang tumanggap sa kanilang mga labi. Naramdaman ni Mary Lou ang isang matinding panghihina. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong sumuko. Ngunit nang marinig niya ang mahinang ungol ng kanyang anak, ang kanyang takot ay biglang napalitan ng isang mapanganib na tapang. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi niya hahayaang maging isang footnote lamang ang kanyang anak sa marangyang kasaysayan ng mga Villarreal. Sino kayo? Hiyaw ni Mary Lou sa gitna ng hangin. Ang kanyang boses ay puno ng paet at determinasyon. Anong kailangan niyo sa amin? Ang speedboat ay dahan-dahang lumapit. Ang makina nito ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na nagpapayanig sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Isang lalaking nakasuot ng formal na coat,
ngunit may matigas na muka. Ang tumayo sa unahan ng sasakyang pandagat. Hindi siya mukhang tauhan ni Renzo na nakasanayan ni Mary Lou. Mas malinis ito, mas disiplinado, at mas nakakatakot. Ako si Attorney Leandro Ramos. Pakilala ng lalaki. Ang boses ay baritono at walang bahid ng emosyon. Inutusan ako ni Don Facundo bago siya pumanaw na hanapin ka sa oras na ang itim na sobre ay mabuksan na. Kami ang iyong proteksyon, Maria Lucia. Napatigil ang mundo ni Mary Lou. Ang pagbanggit sa kanyang bagong pangalan ay tila isang susi na nagbukas ng isang pinto na hindi niya alam na umiiral. Dahan-dahang ibinaba ng mga lalaki ang kanilang mga ilaw at sandata. Ang tensyon sa hangin ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang mabigat na uri ng pag-asa. Mabilis na lumapit ang mga tauhan ni Attorney Ramos upang tulungan sila. Ang paglipat kay Mang Turing sa mas malaking sasakyan ay puno ng pag-iingat. Ngunit ang bawat galaw ay may kasamang tunog ng pagmamadali. Nang makasakay na si Mary Lou, agad siyang binalot ng isang tuyong kumot at binigyan ng mainit na inumin. Ang init ng baso sa kanyang mga palad ay tila ba ang unang tunay na pakiramdam ng kaligtasan sa loob ng mahabang panahon. Kailangan nating makarating sa Maynila bago magsabado, sabi ni Attorney Ramos habang nakatingin sa malawak na dagat. Ang iyong asawa ay kasalukuyang naghahanda para sa isang pagdiriwang. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na may-ari ng korona ay paparating na. Tumiin si Mary Lou sa refleksyon ng kanyang sarili sa salamin ng cabin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Mary Lou na mahinhin at laging nakayuko. Ang kanyang mga mata ay may kislap na ng katarungan at ang kanyang mukha, kahit na may mga bakas ng paghihirap, ay nagpapakita ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Attorney Ramos, gusto kong maramdaman ni Renzo ang bawat takot na naramdaman ko sa Cebu. Bulong ni Mary Lou, ang kanyang Taglish ay may halong diin at otoridad. I want him to see me not as a ghost, but as the storm he can never escape. Habang ang speedboat ay humahati sa mga alon patungo sa lungsod ng Maynila, ang mga ilaw ng metropolis ay nagsisimulang sumilip sa abot tanaw. Ang amoy ng dagat ay dahan-dahang napapalitan ng amoy ng usok at kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanilang paghahanda, isang mahalagang dokumento ang napansin ni Mary Lou na wala sa kanyang daladalahan. Ang testamento ni Don Facundo. Ang orihinal na kopya na may voting rights ay hindi niya mahagilap sa loob ng kanyang basang bag. Naiwan ba ito sa nasusunog na warehouse? O ninakaw ito ng isa sa mga tauhan ni Renzo bago sila makatakas? Kung wala ang dokumentong yon, ang kanyang pagbabalik sa Maynila ay magiging isang pagpapakamatay lamang. Paano haharapin ni Mary Lou ang katarungan kung ang tanghing sandata niya ay ang kanyang mga salita laban sa isang imperyo ng kasinungalingan? wala na ang dokumento, Attorney Ramos. Ang huling alas na iniwan sa akin ni Don Facundo, naiwan sa apoy ng Cebu. Ang boses ni Mary Lou ay halos isang hininga na lamang. Puno ng pait na mas matindi pa sa alat ng dagat na kanila lamang nilisan. Nakatayo siya sa loob ng isang marangyang suite sa isang tago at eksklusibong kondominium sa Bonifacio Global City. Ang paligid ay kasing kintab ng salamin, may amoy ng mamahaling pabango at bagong linis na leather. Ngunit para kay Mary Lou, ang bawat sulok ng silid ay tila isang hawlang ginto na muling sumasakal sa kanya. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng malambot na kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig habang hinahalongkat ang basang bag sa ikasampung pagkakataon. Tanging ang mga damit ng kanyang anak at ang munting rosaryo ang naroon. Ang itim na sobre, ang piraso ng papel na magpapatunay na siya, ang may-ari ng 40% ng Villarreal Group, ay wala na. Tila ba kasabay nitong natupok ang kanyang pag-asa sa bodega sa Cebu. Huminahon ka, Maria Lucia? Ang boses ni Attorney Ramos ay mahinahon, ngunit may autoridad. Nakatayo ang abogado sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ang naglalakihang mga gusali ng Maynila na tila mga higanteng nagmamasid. Ang orihinal na dokumento ay mahalaga, oo.
Ngunit ang katotohanan ay hindi nasusunog. Mayroon akong digital backup, bagaman kakailanganin natin ang physical copy para sa mismong board meeting upang walang masabi ang kanilang mga abogado. Tumingin si Mary Lou sa malaking salamin sa kanyang harap. Ang babaeng nakikita niya ay nakasuot na ng isang mamahaling silk robe, ang kanyang buhok ay maayos na, at ang kanyang balat ay hindi nabalot ng putik. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, naroon pa rin ang biktima, ang babaeng itinapon sa ulan. Hindi sapat ang digital backup para saktan si Renzo, attorney, bulong ni Mary Lou. Ang kanyang Taglish ay may halong lamig. He is a master of lies. Kung wala ang papel na may pirma ng kanyang ama, sasabihin niyang peke ang lahat. I need that paper to crush his arrogance in front of everyone. Nabalik lamang ang diwa ni Mary Lou nang marinig niya ang mahinang iyak ng kanyang anak mula sa kabilang silid. Mabilis siyang tumayo. Ngunit bago pa man siya makahakbang, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse na kinuha ni Attorney Ramos upang mag-alaga sa bata at kay Mang Turing. Nakasalukuyang nagpapagaling sa isang pribadong klinika sa loob din ng gusali. Ma'am, may dumating pong bulaklak para sa inyo, sabi ng nurse, habang bitbit ang isang bungkos na mga puting rosas. Kumunot ang noo ni Mary Lou. Walang nakakaalam na narito siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na card na nakasingit sa mga bulaklak. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nakasulat. Welcome home, Mary Lou. Hindi lahat ng natutupok ay nagiging abo. Minsan, ang apoy ay naglalantad ng mga bagay na dapat ay matagal nang nakuha. Walang pangalan ng nagpadala. Ngunit may isang maliit na marka sa sulok ng card, isang pamilyar na selyo ng pamilya Villarreal. Ngunit hindi ito kay Renzo. Ito ay ang selyong ginagamit lamang ni Doña Aurora, ang kanyang biyenan. Naramdaman ni Mary Lou ang panlalamig ng kanyang mga tuhod. Alam ba ni Doña Aurora na buhay siya? O ito ay isang panibagong patibong upang tapusin ang hindi natapos ng mga tauhan ni Renzo sa Cebu? Attorney Ramos, tingnan mo ito, abot ni Mary Lou sa card. Nahanap na nila tayo. O baka naman, hindi nila tayo nahanap, kundi binabantayan lang nila ang bawat galaw natin. Tumingin ang abogado sa card at mabilis na kinuha ang kanyang telepono. Kailangang doblehin ang security rito. Kung si Doña Aurora ang may gawa nito, mas delikado ang laban kaysa sa inaasahan natin. Ang matandang yon ay hindi papayag na masira ang pangalan ng kanyang anak kahit na kailangan niyang pumatay. Sa gitna ng tensyon, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Mary Lou mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ang naka-attach dito. Nang buksan niya ito, muntik na niyang mabitawan ang cellphone. Ito ay ang litrato ng orihinal na testamento ni Don Facundo. Maayos at walang bahid ng sunog, na nakalapag sa ibabaw ng isang mahogany na mesa. At sa tabi nito, naroon ang isang pamilyar na singsing, ang wedding ring na iniwan ni Mary Lou sa tarmac ng Cebu. Sino ang may hawak ng kanyang kinabukasan? Isang kaibigan? O ang pinakamatinding kaaway na gagamitin ang dokumentong iyon upang muling pasunurin si Mary Lou sa kanilang kagustuhan? Ang katarungan ay tila ba isang anino na lalong lumalayo habang sinusubukan niyang habulin. At ang oras ay mabilis na nauubos. 3 araw na lang bago ang kasal. Hindi na mamatay ang mga multo, Mary Lou. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para maningil. At tila ba ang pagkakataong iyon ay dumating na sa iyong harapan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw sa isipan ni Mary Lou habang nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono. Ang mahogany na mesa sa litrato, hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang mesa sa loob ng silid-aklatan ng mansyon ng mga Villarreal, ang lugar kung saan madalas siyang kagalitan ni Doña Aurora dahil lamang sa maling pag-aayos ng mga libro. Ang testamento ni Don Facundo ay naroroon. Kasing kintab ng dati. Tila ba hindi ito dumaan sa apoy ng Cebu? Naramdaman ni Mary Lou ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila ba hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa.
Kung ang dokumento ay nasa loob ng mansyon, ibig sabihin ay nakuha ito ng mga tauhan ni Renzo mula sa bodega bago ito tuluyang natupok. Ngunit bakit ito ipapadala sa kanya ngayon? At bakit kasama ang kanyang singsing, ang simbolo ng kanyang pagkakagapos na pilit niyang tinalikuran? Attorney Ramos, ang litratong ito ay kinuha sa loob ng bahay ni Renzo. Bulong ni Mary Lou. Ang kanyang boses ay may halong paet at panggamba. He is playing with me. He wants me to know that he has everything. My future, my rights, and even the memory of my failed marriage. Dahan-dahan lumapit ang abogado. Ang kanyang mga sapatos ay lumilika ng isang marahan at seryosong tunog sa ibabaw ng makintab na sahig. Kinuha niya ang telepono at pinag-aralang ang bawat detalye ng litrato. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Tila ba binabasa ang isang mahirap na kaso? Kung si Renzo ang may hawak nito, Maria Lucia, hindi niya ito ipapakita sa iyo. Susunugin niya ito ng tuluyan upang wala ka ng maging laban. Pagsusuri ni Attorney Ramos sa kanyang baritonong boses. May ibang tao sa loob ng mansyong iyon na gustong makipag-usap sa iyo. Isang tao na may sariling agenda. Nabalik lamang ang diwa ni Mary Lou nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng gusali. Mula sa kanyang bintana, sa ika-30 palapag, nakita niya ang isang itim na limousine na pamilyar sa kanya. Ang plate number nito ay hindi kay Renzo. Ito ay ang sasakyang laging ginagamit ng kanyang biyenan. "Attorney, nandito ang Donya," sabi ni Mary Lou. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpaparamdam ng paparating na digmaan. Ilang sandali pa, ang katahimikan ng suite ay binasag ng isang marahan, ngunit otoritaryong katok sa pintuan. Nang buksan ito ni Attorney Ramos, tumambad ang isang matandang babae na ang tindig ay kasing itaas ng mga gusali sa paligid. Si Doña Aurora Villarreal, suot ang kanyang paboritong kulay abong terno, ay pumasok sa silid na tila ba siya ang may-ari ng buong mundo. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay agad na lumaganap, isang amoy na nagdala kay Mary Lou pabalik sa mga taon ng kanyang pagtitiis. Akala mo ba ay madali kang makakapagtago sa akin, Mary Lou? Panimula ng matanda, ang kanyang boses ay walang bahid ng galit, kundi puno ng isang nakakaangilong kapanatagan. Alam ko ang bawat galaw mo, simula nang tumuntong ka sa tarmac ng Manila. Tumingin si Mary Lou ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Walang pagyuko, walang pag-atras. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang silk robe. "Bakit kayo narito, Doña Aurora? Upang tapusin ang sinimula ng inyong anak?" Tanong ni Mary Lou sa wikang Taglish na may halong talim. "If you're here to buy my silence, you're wasting your time." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na pelus na supot mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa. Nang bumukas ito, gumulong ang wedding ring ni Mary Lou na lumilikha ng isang munting tunog bago tumigil sa gitna. "Narito ako dahil ang anak ko ay isang hangal, Mary Lou," sabi ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. "Renzo is weak. He chooses a woman like Yvette who only loves his bank account. But you have the blood of the next Villarreal heir in your arms. And more importantly, you have the vote that my husband intended for a person with a spine." Napatigil ang paghinga ni Mary Lou. Ang kanyang biyenan, ang taong itinuring niyang pinakamalupit na kaaway, ay kasalukuyang kinikilala ang kanyang lakas? Isang laro ba ito? O isang desperadong hakbang ng isang ina na gustong iligtas ang kumpanya mula sa sarili nitong anak? "Ang testamento ay nasa akin, Mary Lou. At ibibigay ko ito sa iyo sa isang kondisyon." Pagpapatuloy ng Donya, ang kanyang mga mata ay naniningkit. "You will attend the wedding. At sa harap ng lahat, tatapusin mo ang kahihiyang ito na sinimulan ni Renzo. If you want justice, I will give you the stage. But you must be ready to burn everything down, including the name you once carried." Ang bawat salita ni Doña Aurora
ay tila isang bitag na nakabalot sa sutla. Ang katarungan ay nasa loob na ng kanyang abot-tanaw. Ngunit ang kabayaran ay ang tuluyang pagdurog sa lalaking dati niyang minahal. Kaya ba ni Mary Lou na maging kasing lupit ng mga taong umapi sa kanya? O ang alok na ito ay isang mas malalim na hukay na inihanda para sa kanya? May 2 araw ka pa para mag-isip, sabi ng Donya habang tumatalikod. Huwag kang mahuhuli, Maria Lucia. Ang mga Villarreal ay hindi mahilig maghintay sa mga taong walang paninindigan. Nang sumara ang pinto, ang katahimikan sa silid ay tila ba isang dambuhal ang naghihintay ng sagot. Napatingin si Mary Lou sa kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang munting kamay nito ay nakakuyom. Tila ba nakahanda rin sa isang laban? Ang pagpapatawad ay para sa mga taong marunong tumingin sa kanilang pagkakamali. Ngunit ang katarungan ay para sa mga inaping walang sandata kundi ang kanilang dangal. Ang tinig ni Mary Lou sa loob ng kanyang isipan ay kasing talim ng kidlat habang pinagmamasdan niya ang sarili sa malaking salamin ng kanyang suite. Lumipas na ang gabi ng pagbisita ni Doña Aurora, ngunit ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay tila ba nakakapit pa rin sa mga kurtina, isang paalala na ang bawat sulok ng kanyang buhay ay pinagmamasdan pa rin ng mga Villarreal. Sa kanyang harap, nakalatag ang isang itim na gown na gawa sa pinakamahal na sutla, isang regalo mula sa kanyang biyenan. Ang kulay nito ay kasing dilim ng gabing iniwan siya sa Cebu, ngunit ang kintab nito ay tila ba mga bituin na nagbabadya ng isang bagong umaga. Dahan-dahang hinaplos ni Mary Lou ang tela. Ang bawat haplos niya ay tila isang pagkilala sa bagong balat na kanyang isusuot. Hindi na siya ang asawang laging nasa kusina, naghihintay ng tira-tirang atensyon. Sigurado ka ba rito, Maria Lucia? Ang tanong ni Attorney Ramos na pumasok sa silid. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa carpet ay marahan, puno ng pag-aalala. Ang pagtanggap sa alok ni Doña Aurora ay katulad ng pakikipagkasundo sa diablo. Hindi natin alam kung kailan niya babawiin ang kanyang kamay at hahayaan tayong mahulog. Tumingin si Mary Lou sa abogado sa pamamagitan ng salamin. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tila ba natuyo na ang lahat ng balon ng kanyang pighati sa gitna ng dagat. Ati, sa mundong ito, ang diablo lang ang may hawak ng susi sa impyernong kinaroroonan ni Renzo. Sagot ni Mary Lou sa wikang Taglish. Ang boses ay matatag at walang pang-inginig. I don't need to trust her. I just need her to open the door. Ako na ang bahalang sumunog sa loob. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng penthouse ni Renzo, ang tensyon ay nagsisimula ng sumabog. Nakaupo si Renzo sa kanyang mesa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa puyat. Sa harap niya ay ang munting sapatos na dumanas ng baha, ang misteryosong parsela na tila ba naging isang sumpa sa kanyang bawat gabi. Ano ba, Renzo? Isang araw na lang at kasal na natin, pero para kang nakakita ng multo. Ang singhal ni Yvette habang padabog na ibinababa ang kanyang bag sa sofa. Ang tunog ng pagkumpas ng kanyang mga alahas ay tila ba mga kadenang nanggigising sa nerbiyos ni Renzo. Itapon mga basurang yan. Mary Lou is dead. Kinain na siya ng pating sa Cebu. Hindi mo na iintindihan, Yvette. Sigaw ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. The security found nothing. Walang record ng kahit sinong Mary Lou sa mga ospital sa Cebu. Pero itong sapatos, paanong nakarating ito rito? Someone knows. Someone is watching us. Nabalik lamang ang katahimikan nang biglang tumunog ang intercom ng penthouse. Isang mensahe mula sa front desk ang nagsabing may isang digital file na ipinadala para sa kanya. Isang wedding gift daw mula sa isang hindi kilalang tagahanga. Nang buksan ni Renzo ang file sa kanyang malaking screen, ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo. Hindi ito litrato. Hindi rin ito sulat. Isang audio file ang nagsimulang tumugtog. Ang tunog ng ulan at ang hiyaw ng hangin sa tarmac ng Cebu ay agad na pumuno sa silid.
At pagkatapos, ang sariling boses ni Renzo ang umalingaw-ngaw. Malamig, tarantado, at walang puso. Hindi ka nababagay sa loob ng eroplanong ito, Mary Lou. Masyado nang masikip ang cabin. Bumaba ka na bago pa kita ipakaladkad. Ang bawat salita ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Renzo. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Ngunit ang boses ay tila ba nagmumula na sa loob ng kanyang sariling bungo. Si Yvette ay napatigil din. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng kanyang pagtataray ay biglang natunaw. "Patayin mo yan! Renzo, patayin mo!" Hiyaw ni Yvette. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng takot. Ngunit ang recording ay hindi tumigil. Sa dulo ng audio, isang mahinang boses ng babae ang narinig. Isang boses na puno ng sakit, ngunit may kasamang kakaibang kapangyarihan. Ang bagyong itinapon mo, Renzo, ay narito na sa pintuan mo. Nang matapos ang audio, ang katahimikan sa penthouse ay mas nakakatakot kaysa sa recording. Napatingin si Renzo sa malaking bintana na nakaharap sa Manila Bay. Ang langit ay nagsisimula ng magdilim. Tila ba may paparating na namang unos? Sino ang may hawak ng recording na iyon? Si Mang Turing? O ang mismong kaluluwa ni Mary Lou na bumalik upang maningil? Sa kabilang bahagi ng lungsod, dahan-dahang isinuot ni Mary Lou ang itim na belo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, handa nang harapin ang bukas. "Isang araw na lang, Renzo," bulong ni Mary Lou sa kadiliman. "Isang araw na lang at malalaman mo kung gaano kalupit ang langit kapag ang isang ina ang humiling ng katarungan." Ngumiti ka, Renzo. Hindi ito ang mukha ng isang lalaking ikakasal sa pinakamagandang babae sa Maynila. Para kang nakakita ng multo sa bawat sulok ng ballroom na ito. Ang tinig ni Yvette ay isang matalim na bulong sa gitna ng marangyang tugtugin ng mga biolin sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Peninsula. Nakasuot siya ng isang makinang na puting gown na tila ba binabalot ng libu-libong diamante. Ngunit ang kanyang mukha, sa kabila ng makapal na makeup, ay bakas ang pagkairita at kaba. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Renzo. Tila ba natatakot na sa isang iglap ay bigla itong maglaho. Sa paligid nila, ang bawat lamesa ay napapalamutyan ng mga puting rosas at nagninining ng mga kristal na chandelier. Ang bawat panauhin ay suot ang kanilang pinakamahal na mga terno at alahas. Lumilikha ng isang atmosfera ng yaman at kapangyarihan. Ngunit para kay Renzo, ang bawat tawanan at bawat tunog nang nagbabangga ang mga baso ng wine ay tila ba isang nakabibibing ingay na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nabalik lamang ang diwa ni Renzo nang marinig niya ang tunog ng malaking pintuan ng ballroom na dahan-dahang bumubukas. Ang bawat mata sa loob ng silid ay lumingon sa direksyong iyon. Isang malamig na hangin ang tila pumasok mula sa labas. Nagpapagalaw sa mga dulo ng mga puting rosas. Nakatayo sa gitna ng stage si Doña Aurora. Hawak ang mikroponyo. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng batong marmol at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang anak. May isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi nagbibigay ng init, kundi ng babala. Mga kaibigan, bago natin simulan ang seremonya ng kasal ng aking anak, ang boses ng Donya ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasing linaw ng kristal. Nais ko munang ipakilala ang ating pinakaimportanteng panauhin ngayong gabi. Ang taong may hawak ng kinabukasan ng Villarreal Group, ang ating bagong majority partner, at ang babaeng muling magbabalik ng dangal sa ating pangalan. Nagkaroon ng bulungan sa buong paligid. Ang mga negosyante at mga socialite ay nagkatinginan, nagtatanong kung sino ang mahiwagang investor na tinutukoy ng Donya. Si Renzo ay napatitig sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig sa ilalim ng kanyang suit.
Ramdam niya ang isang matinding kilabot na gumagapang sa kanyang likuran. Sa dulo ng mahabang carpet, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Hindi ito nakasuot ng puti. Hindi ito nakasuot ng kahit anong kulay na nagpapakita ng katuwaan. Isang babae nakasuot ng isang napakagandang itim na gown na may mahabang belo na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha, ang naglalakad ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay lumilika ng isang ritmo na tila ba isang orasan ng kamatayan. Nang makarating ang babae sa gitna ng liwanag ng chandelier, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang belo. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang basong hawak ni Yvette ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila ba isang hudyat ng pagsisimula ng gulo. Ang wine na tumapon sa puting carpet ay tila ba isang mansa ng dugo na hindi na mabubura. Napatayo si Renzo. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumaba sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang asawang pinabayaan niyang mamatay sa Cebu ay narito ngayon, nakatayo ng may dangal at kapangyarihan na kailanman ay hindi niya inasahan. Marilu, ang bulong ni Renzo ay kasing hina ng isang hiningang naglalaho. Tumingin si Marilu ng diretso sa mga mata ni Renzo. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi ng isang malamig na katarungan. Sa kanyang gilid, lumapit si Attorney Ramos na may dalang isang itim na folder, ang testamento ni Don Facundo. Hindi na ako ang babaeng iniwan mo sa ulan, Renzo. Ang boses ni Marilu ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, kasing talim ng isang punyal na sutla. Narito ako upang bawiin ang lahat ng ninakaw mo. Hindi lamang ang pera, kundi ang bawat sandali ng katahimikan na ipinagkait mo sa akin at sa aking anak. Sa isang sandali, ang mundo ni Renzo Villarreal ay tila ba gumuho. Ang mga puting rosa sa paligid ay tila ba naging mga abo, at ang bawat panauhin ay naging mga saksi sa kanyang tuluyang pagbagsak. Buhay siya. At sa kanyang pagbabalik, dala niya ang bagyong kailanman ay hindi mapapatay ng kahit anong kayamanan. Sino na ngayon ang luluhod sa paanan ng sino? Hindi ito totoo. Isang impostora ang babaeng yan. Patay na ang asawa ko sa Cebu at hinding-hindi siya babalik na ganito ang itsura. Ang hiyaw ni Renzo ay yumanig sa buong grand ballroom. Isang tunog ng desperasyon na pilit kumakapit sa isang gumuguhong tore ng kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng takot, na pilit itinatago ng galit. Ang kanyang daliri, na dati ay itinuturo ang lahat ng utos sa kumpanya, ay nanginginig habang nakaturo sa mukha ni Marilu. Ang katahimikan ng mga panauhin ay tila ba isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat salitang binibitawan niya. Dahan-dahang lumapit si Marilu. Ang bawat hakbang niya ay kasing bigat ng katarungan. Ang kintab ng kanyang itim na gown sa ilalim ng mga chandelier ay tila ba ang talim ng isang espada. Huminto siya sa tapat ni Renzo, sapat na malapit, upang maamoy ng lalaki ang pamilyar na bango ng yas na dating niyang binalewala. Ang multong itinapon mo sa gitna ng unos, Renzo, ay hindi kailanman naging impostora. Ang boses ni Marilu ay malumanay, ngunit bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa balat. Ako ang bawat luhang hinayaan mong matuyo sa ulan. Ako ang bawat sakit na ipinagkait mong damayan. At higit sa lahat, ako ang ina ng anak mong itinuring mong kahihiyan. Sa isang iglap, inilabas ni Attorney Ramos ang orihinal na dokumento mula sa itim na folder. Ang selyo ng yumaong Don Facundo ay nagniningning, tila ba ang matanda mismo ang muling tumindig upang husgahan ang kanyang anak. Narito ang katotohanan, Mr. Villarreal, pahayag ng abogado sa kanyang baritonong boses. Ayon sa huling testamento ni Don Facundo, ang 40% ng shares at ang voting rights sa lahat ng desisyon ng kumpanya ay otomatikong malilipat kay Maria Lucia Almazan
sa oras na mapatunayan ang iyong moral na kawalan ng kakayahan. At ang gabi ng iyong kasal sa ibang babae, habang may asawa ka pa, ay sapat na basehan para sa batas. Biglang sumabog ang bulungan sa buong silid. Ang tunog ng pagkabigla ng mga tao ay tila ba isang hangin na dahan-dahang tumatangay sa dangal ng mga Villarreal. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Itinaas ni Doña Aurora ang kanyang kamay, at sa malaking screen sa gitna ng ballroom, biglang nagbago ang mga litrato ng kasal. Ang boses ni Renzo mula sa recording sa Cebu ay muling umalingaw-ngaw kasing linaw ng kristal. Bumaba ka na bago pa kita ipakaladkad? Huwag mo na akong abalahin, Mary Lou. Tapos na tayo. Ang tunog ng sarili niyang kalupitan ay tila ba isang malakas na sampal na tumama sa mukha ni Renzo. Napaupo siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka. Tila ba pilit na nagtatago sa mapanghusgang tingin ng buong mundo. Si Yvette, sa kabilang banda, ay hindi na nakapagpigil. Walang hiya ka. Sinira mo ang pinaka-importanting gabi ng buhay ko, sigaw ni Yvette habang dambuhalang sumugod kay Mary Lou. Ngunit bago pa man madampi ng mga kuko ni Yvette ang balat ni Mary Lou, isang mabilis at malakas na tunog ng palad na tumama sa pisingi ang umalinganggaw sa buong ballroom. Hindi si Mary Lou ang nanampal. Si Doña Aurora ang tumayo sa pagitan nila. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Ang pisingi ni Yvette ay agad na namula, at ang tunog ng kanyang paghingal sa gulat ay tila ba ang huling hininga ng kanyang ambisyon. Layasan mo ang pamamahay na ito, Yvette Salcedo. Ang boses ng Donya ay kasing lamig ng yelo. Wala kang puwang sa pamilyang may dangal. At ikaw, Renzo, tignan mo ang ginawa mo sa sarili mo. Itinapon mo ang ginto para sa isang basyong bote. Naramdaman ni Mary Lou ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ang bigat na dinala niya mula sa Cebu ay dahan-dahang naglalaho. Tiningnan niya si Renzo, ang lalaking dati niyang sinamba, ang lalaking dati niyang iniisip na hindi niya kayang mabuhay nang wala. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay isang maliit at kaawa-awang nilalang na nalunod sa kanyang sariling kasakiman. Dahan-dahang tinanggal ni Mary Lou ang kanyang wedding ring mula sa maliit na pelos na supot na ibinigay ng Donya. Inilapit niya ito sa harap ni Renzo at hinayaan itong mahulog sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng ginto na tumama sa matigas na mahogany ay tila ba ang huling tuldok sa kanilang pagsasama. Tapos na ang bagyo, Renzo, bulong ni Mary Lou. At ikaw ang naiwang basang-basa sa gitna nito. Umalis si Mary Lou sa ballroom na ang ulo ay nakataas. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kapayapaan. Sa labas ng pinto, naroon si Mang Turing. Suot ang isang maayos na barong, hawak-hawak ang kanyang anak na kasalukuyang gising at nakangiti sa kanya. Kinuha ni Mary Lou ang kanyang anak at mahigpit itong niyakap. Ang amoy ng sanggol ay tila ba ang pinakamatamis na tagumpay sa buong mundo. Ngunit habang sila ay naglalakad patungo sa sasakyan, isang huling anino ang humabol sa kanila. Mary Lou, maghintay ka! Ito ay si Renzo, tumatakbong palabas. Ang kanyang tila walang kuto na suit ay gulo-gulo na at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang siya ng mga security personnel ni Attorney Ramos. Luluhod ako, Mary Lou. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat. Ang hiyaw ni Renzo ay tila ba isang desperadong kanta sa gitna ng gabi. Tumingin si Mary Lou sa kanya sa huling pagkakataon. Walang galit. Walang pot. Tanging ang matinding kawalan ng pakiramdam ang naroon. Hindi mo na maibabalik ang gabing iniwan mo ako sa ulan, Renzo. Sabi ni Mary Lou habang sumasara ang pinto ng sasakyan. Dahil ang Mary Lou na minahal mo ay namatay na sa Cebu. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng kailanman ay hindi mo na maaabot. Nang umandarang sasakyan, ang mga ilaw ng Manila Peninsula ay dahan-dahang lumalayo. Ngunit sa di kalayuan, nakita ni Mary Lou ang isang reporter na may hawak na kamera.
Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Renzo Villarreal ay kasalukuyan na palang kumakalat sa buong bansa. Sapat na ba ang katarungang ito para sa lahat ng kanyang dinanas? O mayroon pang huling pagsubok na naghihintay sa kanya bago ang tuluyang paghilom? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagkawala ay hindi ang paglayo ng taong mahal mo, kundi ang pagkatanto na ang taong inakalang mong kailangan mo ay ang siya palang bibilanggo sa iyong kaligayahan. Ang kaisipang ito ay, tila ba isang payapang agos na dumadaloy sa isipan ni Mary Lou habang nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang bagong bahay sa Cebu. Malayo na siya sa ingay at usok ng Maynila. Malayo sa mga matang mapanghusga at sa mga taong ang tanging batayan ng halaga ay ang kintab ng diamante. Ang boses ng karagatan sa kanyang harapan ay hindi na nakakatakot. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay tila ba isang banayad na haplos na nagpapatahan sa lahat ng kanyang nakaraang pighati. Sa loob ng isang buwan, matapos ang gabi sa Manila Peninsula, ang balita tungkol sa pagbagsak ni Renzo Villarreal ay hindi natapos. Ang Villarreal Group ay kasalukuyang sumasailalim sa isang malawakang audit, at si Renzo ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng falsification of documents at estafa. Ang mansyon na dati ay kulungan ni Mary Lou ay na-foreclose na ng bangko. Ayon sa mga balita, si Yvette ay tuluyan ng umalis patungong ibang bansa. Matapos malamang, wala nang natirang pera kay Renzo. Bit-bit ang lahat ng alahas na kaya niya itago sa kanyang maleta. Dahan-dahang ininom ni Mary Lou ang kanyang mainit na salabat. Ang amoy ng luya at pulot ay tila ba nagbibigay ng init sa kanyang buong pagkatao. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa buhanginan. Iha, handa na ang lugaw para sa ating tanghalian. Ang anak mo ay kasalukuyang nakikipaglaro kay Aling Nena sa ilalim ng puno ng mangga. Ang boses ni Mang Turing ay puno ng sigla. Ang matanda ay ganap na ring nakarecover mula sa kanyang sugat, at ngayon ay nagsisilbing tagapamahala ng maliit na lupain na binili ni Mary Lou para sa kanilang lahat. Salamat, Mang Turing. Susunod na po ako, sagot ni Mary Lou. Ang kanyang boses ay may himig ng ang tunay na kapayapaan. Tumingin si Mary Lou sa isang maliit na sapatos na nakapatong sa mesa. Ang sapatos na may bordang Hope. Hindi na ito dumi ng putik o dugo. Malinis na ito. Tila ba sumasalamin sa bagong simula ng kanyang anak? Ang Almazan Foundation, ang proyektong kanyang itinatag para sa mga naghihirap na ina sa Cebu, ay nagsisimula na ring tumanggap ng mga unang pasyente nito. Ang katarungan para sa kanya ay hindi natapos sa pagpapabagsak kay Renzo. Ito ay nagsisimula pa lamang sa pagbibigay ng pag-asa sa iba. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay binasag ng pagdating ng isang kartero. May dala itong isang liham na may selyo mula sa New Bilibid Prison. Ang sulat ay galing kay Renzo. Dahan-dahang binuksan ni Mary Lou ang sobre. Ang sulat ay puno ng mga salitang humihingi ng tawad, mga pangakong magbabago, at mga pakiusap na sana ay madala niya ang bata upang makita man lang siya sa likod ng rehas. Mary Lou, araw-araw kong naaalala ang gabi sa Cebu, ang lamig ng ulan at ang mukha mo nang talikuran kita. I lost everything, but the hardest thing to lose is the chance to be a father to our son. Please, let me make it up to you. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Mary Lou. Walang galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Wala ring poot. Tanging isang matinding awa ang naramdaman niya para sa lalaking meron na ng lahat, ngunit piniling itapon ito para sa wala. Dahan-dahang kinuha ni Mary Lou ang isang lighter at sinilaban ang dulo ng sulat. Ang apoy ay dahan-dahang lumamon sa mga salita ng pagsisisi ni Renzo. Ang usok na lumilipad patungo sa langit ay tila ba ang huling hibla ng kanilang nakaraan na tuluyan na niyang pinuputol. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik, Renzo. Bulong ni Mary Lou sa hangin habang pinapanood ang abo na natatangay ng hangin patungo sa dagat. Minsan, ang pagpapatawad ay ang pagpili na maging malaya mula sa iyo. Tumayo si Mary Lou at naglakad patungo sa ilalim ng puno ng mangga.
Nang makita niya ang kanyang anak na tumatawa habang hinahabol ang isang paru-paro, naramdaman niya ang isang matinding kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang bawat sakripisyo, ang bawat luha, at ang bawat sakit ay tila ba naging mga buto na ngayon ay nagbubunga ng isang masaganang hinaharap. Ngunit habang naglalakad siya, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Pinagmamasdan ang kanyang foundation. Isang pamilyar na mukha na hindi niya inaasahang makikita rito sa probinsya. Si Attorney Leandro Ramos, suot ang kanyang simpleng polo shirt, ay nakangiting lumapit sa kanya. Ang sabi nila, ang pinakamagandang tanawin sa Cebu ay ang paglubog ng araw, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa nung nasa Manila sila. Ngunit sa tingin ko, mas maganda ang tanawin ng isang buhay na muling nabuo. Ngumiti si Mary Lou, isang tunay at tapat na ngiti. Ang katarungan ay tapos na, ngunit ang kwento ng kanyang paghilom ay kasalukuyan pa lamang na nagsusulat ng isang bagong kabanata. Maari nga bang ang katarungan ay magbigay daan sa isang bagong pag-ibig? O sapat na ba para kay Mary Lou ang pagmamahal ng kanyang anak at ang kapayapaang kanyang pinaglaban? Ang tunay na lunas sa pusong sugatan ay hindi lamang ang pagpataw ng parusa sa nagkasala, kundi ang pagtanggap sa mga pagkakataong dumarating ng hindi inaasahan. Mga pagkakataong muling magtitiwala sa gitna ng takot. Ang kaisipang ito ay tila ba isang mahinahong awit na nagpapagaan sa dibdib ni Mary Lou habang pinagmamasdan niya si Attorney Leandro Ramos na kalaro ang kanyang anak sa damuhan. Ang sikat ng hapon sa Cebu ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid. Nagmumukhang isang buhay na pintura ang bawat sandali. Ang tawa ng kanyang anak, na ngayon ay tinatawag niyang Gabriel, ay tila ba ang pinakamagandang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin noon gabi ng bagyo. Dahan-dahang lumapit si Mary Lou sa dalawa, dala ang 2 baso ng sariwang buko juice. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa damuhan ay marahan. Tila ba ayaw niyang gambalain ang napakagandang tagpong yon? Napansin niya kung paano maingat na hinahawakan ni Leandro ang mga munting kamay ni Gabriel, isang pag-aalaga na kailanman ay hindi niya nakita kay Renzo. "He likes you, Eddie," puna ni Mary Lou. Ang kanyang Taglish ay may kasamang malambot na ngiti. Kadalasan, mailap siya sa mga taong hindi niya kilala. Pero sa'yo, mukhang komportable siya agad. Tumingin si Leandro sa kanya, at sa mga mata nito ay nakita ni Mary Lou ang isang katapatan na hindi humihingi ng kapalit. Siguro dahil nararamdaman niya na wala akong ibang hangad, kundi ang protektahan kayong dalawa. At pakiusap, Maria Lucia, Leandro na lang. Hindi na ako ang abogado mo rito sa Cebu. Naramdaman ni Mary Lou ang isang munting kislap sa kanyang dibdib. Isang damdamin na akala niya ay tuluyan ang namatay sa gitna ng ulan. Ngunit kasabay nito ay ang isang munting kaba. Kaya na ba niyang muling magbukas ng pinto? O ang anino ni Renzo ay mananatiling nakabantay sa bawat sulok ng kanyang puso? "I resigned from the firm in Manila," pagpapatuloy ni Leandro. Ang kanyang boses ay seryoso ngunit puno ng init. "Gusto kong tumulong dito sa foundation mo. Hindi bilang isang legal consultant, kundi bilang isang taong naniniwala sa advokasya mo. At baka bilang isang taong gustong mas makilala ka pa. Malayo sa mga kaso at dokumento." Nabalik lamang ang diwa ni Mary Lou nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang dahan-dahang humihinto sa tapat ng gate ng foundation. Isang itim na limousine, kasing kintab ng mga sasakyan sa Forbes Park, ang tumambad sa kanila. Ang lahat ng kapayapaan sa paligid ay tila ba panandaliang nanganib. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Doña Aurora Villarreal. Ngunit hindi ito ang Doña na nakilala ni Mary Lou. Ang matanda ay mukhang mas matanda na sa kanyang edad. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing tatag ng dati, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding kalungkutan. Hawak niya ang isang maliit na kahon na yare sa mamahaling kahoy. Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Mary Lou. Ang bawat hakbang nito sa buhanginan
ay tila ba isang pagpapakumbaba. Nang makatapat na siya, hindi ito nagsalita agad. Tumingin muna ang Donya kay Gabriel at sa isang sandali, nakita ni Mary Lou ang isang patak ng luha na gumulong sa pisngi ng kanyang dating biyenan. Nandito ako hindi para manggulo, Mary Lou. Ang boses ng Donya ay gumaralgal. Isang tunog na kailanman ay hindi inakala ni Mary Lou na maririnig mula sa kanya. Nandito ako para ibigay ang huling bahagi ng katarungang nararapat sa iyo. Inabot ng Donya ang kahoy na kahon. Nang buksan ito ni Mary Lou, tumambad ang isang set ng mga alahas, isang kwintas na may pendant na sapiro at isang pares ng hikaw. Ito ang mga alahas na pagmamay-ari ng ina ni Don Facundo. Ang mga alahas na ipinangako sa magiging ina ng tagapagmana ng pamilya Villarreal. Ibinenta na ni Renzo ang lahat, pati ang kanyang dangal, bulong ni Doña Aurora. Ngunit itinago ko ito, dahil alam kong balang araw mahahanap kita. Ang mga ito ay hindi para sa iyo bilang asawa ni Renzo, kundi para sa iyo bilang ina ng batang ito. Siya na lang ang natitirang pag-asa ng aming pangalan. Tumingin ang Donya kay Mary Lou nang may pagsusumamo. Patawarin mo ako, Mary Lou, sa lahat ng pananahimik ko habang sinasaktan ka ng anak ko. Ang aking hiya ang naging hadlang para gawin ang tama. Ngayon, wala na akong kahit ano, kundi ang pagsisisi na ito. Ramdam ni Mary Lou ang bigat ng mga alahas sa kanyang palad, ngunit mas mabigat ang bigat ng emosyon sa hangin. Ang katarungan ay ganap na, ngunit ang huling piraso ng puzzle ay ang pagtanggap sa isang pamilyang pilit siyang sinira. Hindi ko kailangan ng alahas, Doña Aurora, sabi ni Mary Lou. Ang kanyang boses ay matatag. Ngunit tatanggapin ko ito para sa kinabukasan ni Gabriel. Bilang paalala na sa kabila ng dilim, may mga bagay na nananatiling totoo. Ngunit bago pa man makaalis ang Donya, isang mabilis na tawag ang natanggap ni Leandro sa kanyang telepono. Ang kanyang muka ay biglang nagbago. Naging kasing seryoso ng isang hukom. Maria Lucia, kailangan mong malaman ito, sabi ni Leandro habang nakatingin sa screen. Tumakas si Renzo sa ospital arrest niya kaninang madaling araw. At ayon sa intelligence, ang huling lokasyon ng kanyang burner phone ay dito sa Cebu. Naramdaman ni Mary Lou ang isang matinding panlalamig. Na tila ba ang bagyo sa Cebu ay muling nagbabalik. Ang langit na kanina lamang ay ginintuan, ay nagsisimula ng takpan ng mga nangingitim na ulap. Ang panganib ay hindi pa pala tapos. Ang sugatang hayop na si Renzo ay nagbabalik para sa isang huling pagtatangka. Nasaan si Renzo? At hanggang saan ang kaya niyang gawin na yung wala na siyang mawawala pa? Ang dilim ay hindi nagmumula sa pagkawala ng araw, kundi sa pagbabalik ng mga aninong pilit nating ibinaon sa limot. Ang hanging amihan sa Cebu ay biglang nagbago ang timpla. Ang bawat ihip nito ay naging kasing lamig ng yelo. Tila ba, nagdadala ng babala mula sa kailaliman ng dagat. Mahigpit na niyakap ni Mary Lou si Gabriel. Ramdam ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib na tila isang tambol na naghuhudyat ng paparating na digmaan. Sa kanyang harapan, si Leandro ay mabilis na nag-utos sa mga tauhan ng foundation na ilok ang lahat ng pinto at dalhin ang mga pasyente sa mas ligtas na bahagi ng gusali. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Ang tunog lamang ng mga dahon ng nyog na nagkakalitukan sa ilalim ng malakas na hangin ang maririnig. Nabalik lamang ang diwa ni Mary Lou nang makita niya ang isang anino na dahan-dahang lumalabas mula sa kumpol ng mga puno sa dulo ng dalampasigan. Hindi ito ang Renzo na nakilala niya. Ang lalaking nakatayo sa ilalim ng papadilim na langit ay gusgusin. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at puno ng putik, at ang kanyang mukha ay kasing itim ng uling dahil sa puyat at desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, parang isang sugatang hayop na wala ng balak pang mabuhay, kundi ang manakit sa huling pagkakataon. Renzo, ang bulong ni Mary Lou ay halos hindi marinig.
hinaluan ng awa at matinding takot. Mary Lou, akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay ng payapa habang ako ay nabubulok sa impyerno? Ang hiyaw ni Renzo ay kasing gasgas ng tuyong kawayan. Naglakad siya ng pasuray-suray, hawak ang isang maliit ngunit matalim na piraso ng basag na bote. Sinira mo ang buhay ko. Kinuha mo ang kumpanya, ang dangal ko, pati ang nanay ko, tinalikuran ako dahil sa iyo. Mabilis na humarang si Leandro sa harap ni Mary Lou. Ang kanyang tindig ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Umalis ka na, Renzo. Tapos na ang laban mo. Huwag mong hintayin na dumating ang mga pulis at itumba ka rito. Isang mapait at nakakanghilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Renzo. Pulis? Wala na akong pakialam sa pulis. Kung mamamatay ako, isasama ko ang lahat ng kinuha niyo sa akin. Sa isang iglap, sumugod si Renzo ng may bilis na galing sa pot. Ngunit hindi si Leandro ang kanyang target. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Gabriel. Naramdaman ni Mary Lou ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Mabilis siyang tumalikod upang protektahan ang kanyang anak gamit ang sarili niyang katawan. Narinig ni Mary Lou ang tunog ng mabigat na pagbabanggaan ng dalawang katawan. Sina Leandro at Renzo ay nagbuno sa ibabaw ng buhanginan. Ang tunog ng paghingal at ang bawat kalos ng kanilang mga paa sa tuyong dahon ay tila ba isang marahas sa sayaw ng kamatayan. Sa gitna ng gulo, ang basag na bote ni Renzo ay kumislap sa ilalim ng huling sinag ng araw. Huwag! Renzo, maawa ka sa anak mo! Hiyaw ni Mary Lou. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa sakit na makitang ang ama ng kanyang anak ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Napatigil si Renzo nang marinig ang salitang anak. Tumingin siya kay Gabriel, at sa isang sandali, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding kalituhan. Sa pagkakataong yon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang mga ilaw ng kanilang sasakyan ay nagsimulang magbigay ng kulay asul at pula sa paligid. Binitiwan ni Renzo ang basag na bote. Napaupo siya sa buhanginan. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang lahat ng kanyang lakas ay tila ba dahan-dahang hinigop ng lupang kanyang tinatapakan. Anak, bulong ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Wala na akong anak. Wala na akong kahit ano. Dahan-dahang lumapit ang mga otoridad at pinigilan si Renzo. Walang laban, walang sigaw. Tila ba ang lalaking ito ay isang basyong bote na lamang na iniwan sa dalampasigan. Habang ipinapasok siya sa sasakyan, tumingin si Renzo kay Mary Lou sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging ang matinding kawalan at ang pagkaunawa na siya mismo ang pumatay sa kanyang sariling kaligayahan. Nang dahan-dahang lumayo ang mga sasakyan ng pulis, ang katahimikan sa Cebu ay muling bumalik. Ngunit ito ay hindi na ang katahimikang puno ng takot. Ito ay ang katahimikang nagbabadya ng tuluyang paghilom. Naramdaman ni Mary Lou ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Leandro, bagaman may mga galos sa muka, ay nakatingin sa kanya ng may labis na paghanga. Tapos na, Maria Lucia, bulong ni Leandro. Ang huling unos ay lumipas na. Niyakap ni Mary Lou ang kanyang anak ng mahigpit. Tumingin siya sa malawak na dagat kung saan ang mga alon ay dahan-dahang kumakalma. Ang bawat sugat ng nakaraan ay tila ba dahan-dahang binabalot ng asin ng dagat, masakit sa simula. Ngunit alam niyang ito ang magpapahilom sa lahat. Sapat na ba ang lahat ng ito upang muling buksan ang puso sa isang bagong pag-ibig? O ang katarungan ay sapat na upang manirahan sa isang mundong payapa at malayo sa lason ng nakaraan? Ang pinakamagandang bahagi ng pagtatapos ng isang bagyo ay hindi ang muling pagsikat ng araw, kundi ang katahimikang nagmumula sa isang pusong wala nang itinatagong puot. 1 taon na ang lumipas mula nang ang mga alon sa dalampasigan ng Cebu ay naging saksi sa huling desperadong hiyaw ni Renzo Villarreal. Ngayon,
Ang bawat hampas ng tubig sa pampang ay kasing banayad ng isang heleng na papatulog sa mga alaala ng pait. Nakatayo si Mary Lou, na ngayon ay kilala na sa buong bansa bilang Maria Lucia Almazan, sa beranda ng kanyang foundation. Ang gusali ay puno ng amoy ng sariwang bulaklak at bagong luto na lugaw, mga amoy na naging simbolo ng pag-asa para sa daan-daang kababaihang biktima ng pang-aabuso na kanyang kinukupkop. Sa di kalayuan, naririnig ang masayang tawa ni Gabriel. Ang munting bata ay tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na saranggola na kontrolado ng matitipunong kamay ni Leandro. Ang panunood sa kanila ay nagbibigay kay Mary Lou ng isang uri ng kaligayahan na hindi kayang tapatan ng kahit anong halaga ng shares sa Villarreal Group. Ang bawat takbo ni Gabriel ay tila ba ang pag-usad ng kanyang buhay patungo sa isang direksyong puno ng liwanag. Nabalik lamang ang diwa ni Mary Lou nang maramdaman niya ang init ng isang tasa ng tsaa na inilapag sa mesa. Si Aling Nena, na ngayon ay tumatayong punong nurse ng foundation, ay ngumiti sa kanya ng may labis na pagmamalaki. Iha, may balita mula sa Maynila. Ang boses ni Aling Nena ay mahinahon, walang bakas ng pag-alinlangan. Ang desisyon ng hukuman ay pinal na. Si Renzo ay mananatili sa loob ng mahabang panahon. At si Doña Aurora, ibinigay na niya ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian sa iyong foundation bago siya tuluyang lumipat sa isang tahimik na kumbento sa labas ng bansa. Huminga ng malalim si Mary Lou. Ang bawat salita ni Aling Nena ay tila ba huling piraso ng kadena na dahan-dahang nalalaglag mula sa kanyang mga kamay. Napatingin siya sa asul na kalangitan. Wala na ang takot. Wala na ang pangangailangang magpaliwanag sa mundong hindi naman nakinig sa kanya noon. Dahan-dahang lumapit si Leandro sa kanya, habang bitbit si Gabriel na kasalukuyan ng inaantok dahil sa pagod. Ang pagdampi ng mga daliri ni Leandro sa likod ng kamay ni Mary Lou ay tila ba isang pangako ng proteksyon na hindi na kailangan pang bigkasin. You did it, Maria Lucia, bulong ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng paglubog ng araw. Hindi mo lang iniligtas ang sarili mo. Iniligtas mo ang kinabukasan ng maraming tao. Tumingin si Mary Lou sa kanya at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang sumandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang bawat pintig ng puso ni Leandro ay tila ba sumasabay sa kumpas ng kapayapaang matagal niyang hinanap. Hindi ko ito ginawa para sa paghihiganti, Leandro. Sagot ni Mary Lou sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng katarungan. I did it for Gabriel. At para sa babaeng namatay sa ulan noong gabing iyon sa Cebu. She deserved to be reborn as someone who is loved and respected. Ang paglubog ng araw sa Cebu ay nag-iwan ng mga kulay rosas at lila sa kalangitan. Isang napakagandang pagtatapos sa isang kwentong nagsimula sa dilim. Ang bawat sugat sa puso ni Mary Lou ay hindi na mga bukas na sugat, kundi mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Sa gitna ng payapang hapon, habang ang tunog ng mga kuliglig ay nagsisimulang pumailan lang sa hangin, alam ni Mary Lou na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaupo sa isang mataas na trono, kundi ang pagkakaroon ng lakas na patawarin ang nakaraan upang bigyang daan ang isang bukas na malaya sa tanikala ng pot. Tapos na ang bawat unos, at sa dalampasigang ito, ang tanging maririnig na lamang ay ang himig ng isang inang nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok ng tadhana.